Isa sa hindi malilimutang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa ating bansa noong World War II noong October 20, 1944 na naging mitya ng paglaya natin mula sa mga kamay ng Japanese Empire. Pero paano kaya kung hindi bumalik si General MacArthur sa bansa at tinayaan na lang tayong mapasakamay sa mga Hapon? Ano kayang maiging kwento at itsura ng ating bansa kung hindi lumala ang digmaan sa Battle of Manila? Well, pag-usapan muna natin ang historical background. Ang Imperial Japanese that time ay isang industrialized na bansa pero kulang sa mga natural resources. Kaya para mapunan ang kakulangan dito ay kailangan nilang sumalakay at manakop sa iba't ibang bahagi ng Asya. Isa-isang bumagsak sa kamay ng Japanese Empire ang mga bansa sa East at Southeast Asia kabilang ng Pilipinas. At dahil maraming mga fighter planes at mga land-based bombers ng US Army ang palyado nung panahong umatake ang mga sundalong Hapon, hindi agad nakapalag ang hukbong Amerikano at tropang Pilipino. Kaya napilitang umatras ang mga Amerikanong sundalo sa Bataan at kalaunan ay napaatras na rin ng mga ito sa Corregidor na kung saan ito yung lugar na pinagtakasan ni General Douglas MacArthur sakay ng isang PT boat patungong Mindanao noong March 11, 1942. At iniwan ng kanyang mga sundalo. Mula Mindanao, sumakay siya ng B-17 Flying Fortress papuntang Australia. Bumagsak ang koridor at napilitang sumuko ang puwersa ng mga Amerikano at Pilipino sa pangunguna ni Lieutenant General Jonathan Wainwright noong May 8, 1942. Nung nasa bansang Australia na si General Douglas MacArthur, dito niya binitawan ang popular niyang kataga na "I came through and I shall return." Ito ang kanyang naging pangako sa mga Pilipino na magbabalik siya at papalayain niyang bansa sa kamay ng mga Hapon. Noong 1944, habang nagaganap ang digmaan sa Pasipiko, unti-unti nang humina ang puwersa ng Japanese Empire. Bukod doon ay nababawi na rin ng Allied Forces ang mga teritoryong nasakop ng Hapon tulad ng Guadalcanal noong 1943 at ng Guam noong July 1944. Isa sa naging strategy ng Allied Forces sa digmaang ito ay ang pagputol sa koneksyon ng Japan sa SRZ o Southern Resource Zone. Ang SRZ ay ang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Vietnam, Indonesia at Malaysia na pinagkukunan ng Japan ng mahalagang resources tulad ng goma, langis at bigas. At para maputol ang koneksyon ng Japan sa SRZ ay may dalawang opsyon ng mga Amerikano. Ang unang opsyon ay dapat palayain ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapon na suggestion ni General Douglas MacArthur. At ang pangalawang opsyon naman ay palayain ng Taiwan na sinakop din ng Hapon nung panahong yun na suggestion naman ni Admiral Ernest King at Admiral Chester Nimitz na commander ng puwersang Amerikano sa Battle of Midway. Well, marami sumasang-ayon na mas okay yung pangalawang opsyon dahil ang Taiwan nga naman ay mas malapit sa isla ng Japan. Bukod doon ay mas maiging mabisa ang pagputol sa koneksyon ng Japan sa SRZ pag nangyari ito. Hindi lang yun, dahil mas maraming sundalong Hapon ang nakikipaglaban sa Taiwan. Ibig sabihin, mas madaling mapaparalisa ang imperyo ng Japan kung mababawi nila ang Taiwan sa kamay ng mga Hapon. Naniniwala din si Admiral Chester Nimitz na mas may iwasan ng pagkasira ng Pilipinas at pagkadamay ng mga sibilyang Pilipino kung Taiwan ang pagtutuunan nila ng pansin. Pero para naman kay General Douglas MacArthur, kinakailangan mas i-priority ang pagpapalaya sa Pilipinas para mailigtas ang mga Amerikanong bihag at mga Pilipinong sibilyan na binihag ng mga Hapon. Well, isa sa tinitignan dahilan kung bakit pinagpipilitan ni General Douglas MacArthur na bumalik at unahin ng Pilipinas na palayain sa kamay ng mga Hapon, ito'y dahil para mabalik ang dangal ng kanyang pangalan. Kung matatandaan, tumakas itong si General MacArthur mula Corregidor at sumibat patungong Mindanao at kalaunan ay nagtungo sa Australia. Kumbaga dahil dito marami sa kanyang mga iniwang sundalo ang nabad trip sa kanya. Katunayan binansagan nga siya bilang Douglas the Dugout MacArthur. Kaya napilitan si General MacArthur na bumalik sa Pilipinas para rumesbak at mabalik ang kanyang dangal. Ang resulta ay nasunod nga ang mungkahi ni General MacArthur. At noong October 20, 1944 ay muli nga itong nakabalik sa Pilipinas at dito nagsimula ang madugong pagpapalaya sa bansa. Halos tumagal ng digmaan sa pagitan ng Amerikano at Hapon sa Pilipinas ng halos isang taon. Halos nasa 60,000 na mga Amerikanong nasawi sa labanang ito.
habang nasa mahigit kumulang 330,000 naman sa mga kasundaluhang Hapon. Pero walang wala yan sa dami ng mga nadamay at nasawi ng mga sibilyang Pilipino. Dahil hindi bababa sa 100,000 mga Pilipino ang itinumba ng mga Hapon sa loob ng Maynila bilang pagiganti nila sa ginawang pagsalaki sa kanila ng mga Amerikano at mga Pilipinong gerilya. Mas tumaas pa ang bilang ng mga nasawing sibilyan noong gumamit ng mga Amerikano ng bomba sa Maynila. Bukod sa napakaraming nadamay at nasawing sibilyan, napakarami ring nasirang mga magandang infrastruktura ng Maynila. Ang Maynila ang pumapangalawa sa pinakanapinsalang lungsod noong World War II. Halos hindi na nga natin abutan sa panahon natin ngayon ang mga magandang mga kalsada at gusali ng Maynila dahil sa halos dinurog na ito dulot ng digmaan. Pero ang tanong, paano kaya kung hindi bumalik si General Douglas MacArthur noong 1944? Ano kayang magiging guhit ng tadhana ng ating bansa? Well, maraming pwedeng mangyari. Kung hindi rumesbak si MacArthur sa Pilipinas at sumuko ang Japan habang hawak pa nito ang Pilipinas, malaki ang tsansa na susuko ang mga ito ng mapayapa tulad ng ginawa nila sa bansang Malaysia at Singapore. Kung hindi rumesbak si General MacArthur sa Pilipinas noong 1944, maaaring maiwasan ang matinding pinsala dulot ng Battle of Manila. Maiwasan ng libu-libong pagkasawi ng mga sibilyang Pilipino at mape-preserve ang kagandahan ng lungsod. Mapapanatili ang naggaganda ang kalye nito, mga infrastruktura at maging mga dokumento at artifacts na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Dinurog din kasi ng digmaan ang ating National Library of the Philippines na kung saan nasunog ang halos lahat ng mahalagang dokumento at artifacts ng bansa. Marahil kung hindi bumalik si General MacArthur sa Pilipinas para rumesbak, may posibilidad na meron pa rin tayong tramway o tranvias na transportasyon noon sa Maynila na nadurog din nung digmaan kaya naitigil na ang operasyon nito. Ang tram o yung pinaka-trend nito ay nagsimula sa Pilipinas na hatak-hatak lang ng kabayo. Ginawang moderno ito ng Amerikano sa bansa sa pangunguna ng kumpanyang Meralco o Manila Electric Railroad and Lights Company na isang American company. Ginawa itong electric operated at pinalawak ang ruta nito. Noong 1920s hanggang 1930s, ang Manila Tramway ang may pinakamalawak na tramway system sa buong Asia. Kaya nga kung hindi naganap ang Battle of Manila ay malamang isa ito sa transportasyon na na-preserve hanggang sa panahon natin ngayon at malamang ay mas moderno pa ito tulad ng tramway sa Europa ngayon. Kung hindi bumalik si General MacArthur sa Pilipinas para rumesbak, ay may posibilidad din na mas buhay ang kultura ng bansa natin ngayon. Mas magiging accurate ang ating kasaysayan dahil mas maraming dokumentong pagbabasehan ng mga Pilipino at mas ma-appreciate natin ang ating kultura at kasaysayan. Well, lahat naman ng mga yan ay posibilidad lang na mangyari kung hindi bumalik si General Douglas MacArthur sa Pilipinas para rumesbak. Pero pwede rin namang hindi mangyari at iba ang maging takbo ng istorya o maaaring maging iba ang itsura ng guhit ng ating kasaysayan.